Hello again, ganda ka-chika life! Kumusta po kayo mga ka-chika? Heto na naman po tayo para sa ating panibagong shoppings update. For today's video, pag-uusapan na naman po natin itong patuloy nga pong pag-iintriga kay Miss Catherine Bernardo. Pero bago po yan, magbibigay muna po tayo ng update about nga po dito kay Miss Kim Chiu at Mr. Gerald Anderson. Agad nga pong binasag ng kapamilya actress na si Miss Kim Chiu ang pantasya ng kay Merald fans na natuwa at kinilig sa muli nila nga pong pagkikita ng dating nobyo at love team partner na si Mr. Gerald Anderson. Nga pong linggo, November 23, 2025, nag-cruise nga pong muli ang landas ng dating magkasintahan sa ginanap nga po na Star Magical Christmas 2025. Ang Star Magical Christmas nga po ay annual gathering ng mga artista ng Star Magic, ang talent management arm nga po ng ABS-CBN Studio. Ngayong taon nga po, kapwa pinarangalan nga po sina Miss Kim Chiu at Mr. Gerald Anderson bilang loyalty awardees para sa kanilang 20 taong pananatili nga po sa Star Magic. Kasama rin nga po sa batch ng awardees sina Mr. Jake Cuenca, Mr. Enchong D, Sanjo Marudo at syempre si Mr. Joen Bascom. Patapos nga po ang awardee si Rao Menoy, nakuna nga po ang video ni si Mr. Gerald na lumapit nga po kay Miss Kim Chiu upang bumeso at batiin ito. Pareho nga po nakangiti ang dalawa sa maikli nilang pagtatagpo. Ngunit agad ding umiwas nga po si Miss Kim Chiu at hindi na po nakipagkwentuhan sa kanyang ex-boyfriend. Ngunit sapat na ito para matuwa ang netizen sa sandaling pagkikita nga po ng dalawa. Usap-usapan nga po sa TikTok ang iba't ibang video edits, tampok nga pa ang kanilang pagkikita na kadalasan nga po sinasabayan ng kantang multo ng Cup of Joe na tumatalakay nga po sa isang taong tila minumulto pa rin po na nakaraan nilang pag-ibig. Sa comment section nga po ng mga naturang post, maraming Kemerald fans ang nag-intriga baka may pag-asa nga pong magbalikan ang dalawa, lalo't pareho nga pong single ngayon. Ang huling nakarelasyon nga po ni Mr. Gerald ay si Miss Julia Barreto habang si Miss Kim Chiu naman ay matagal na pong nauugnay kay Mr. Paulo Abilino, ngunit di kumambibig ng dalawa tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Sa gitna nga po ng pagka-viral ng video ni na Miss Kim Chiu at Mr. Gerald, agad nga man pong pinasag ni Mr. Kim ang kilig at papapantasya ng netizen na tila nagre-relapse nga po sa dati nilang tambalan. Sa ex nga po na dating Twitter, noong Martes nga po, November 25, nag-post nga po si Miss Kim Chiu ukol sa trending na mga video nila ng kanyang ex-boyfriend. Mababasa nga po sa post ng aktres, "Nakakaloka yung feed ko kung makakapag-relapse akala mo talaga di tayo niloko ng 15 years ago. Char not char." Bagat wala naman pong binanggit na pangalan si Miss Kim Chiu, marami nga po sa kanyang fans ang agad na nagbalik tanaw sa masalimuot na hiwalayan nila ni Mr. Gerald Anderson. Sina Miss Kim Chiu at Gerald ay parehong produkto nga po ng Pinoy Big Brother Teen Edition Season 1 noong nga po 2006. Paglabas nga po ng bahay ni Kuya na buong kanilang tambalang kay Merald, hanggang sa mauwi ito sa totoong relasyon. Taong 2010 nga po na maghiwalay ang dalawa matapos ang 4 na taon pagiging magkasintahan. Sa kasagsagan nga po ng kanilang breakup, naning naman po si Mr. Gerald kay Miss Bea Alonso. Naging magkarelasyon nga po sila, ngunit naghiwalay rin din dahil hindi umano pabor ang ina ni Mr. Gerald kay Miss Bea. Nakatrabaho muli ni Mr. Gerald at Miss Bea sa pelikulang How to Be Yours noong 2016 at dito muli nagkaroon ng espesyal na relasyon ang dalawa matapos naman mahiwalay ni Mr. Gerald kay Maha Salvador. Tumako naman po tayo sa iba nating showbiz update. Natupad nga po ang pangarap ni Mr. Eman Baco sa Pacquiao na makita at makilala ang crush niya si Miss Jillian Ward. Nangyari nga po ito sa premiere night ng pelikulang Kapuso Mo, Jessica Soho, Gabi ng Lagim the Movie na ginanap nga po sa Cinema 6 ng Trinoma Mall noong nga pong Lunes, November 24, 2025. Maaga nga pong dumating si Mr. Eman kasama ang ilang taga Sparkle at nagtiyaga siya maghintay sa pagdating nga po ni Miss Jillian. Nakatayo nga po si Mr. Eman sa may entrance na sinihan na ay nimoy bahagi ng welcome community na sumasalubong sa iba pang bisitang dumarating. Si Miss Jillian Ward naman po ang bida sa Sanib episode ng Kapuso Mo, Jessica Soho, Gabi ng Lagim the Movie na idinirect nga po ni King Mark Baco. Nang i-announce nga po ang pagdating ni Miss Jillian sa black carpet, kitang-kita nga po sa mukha ni Mr. Eman ang sobrang tuwa. Sobrang nagulat naman po si Miss Jillian na makita nga po si Miss Eman na umakyat nga po ng stage. Hindi ko talaga alam, bulas-bulas nga po ni Miss Jillian. Hindi nga po napigilan ni Mr. Eman na yumakap na makita si Miss Jillian, 3 beses yata siyang yumakap. Pagbaba nila na stage, hinarang naman po si Mr. Eman para sa interview. Yumakap ito ulit at natawa na lamang po si Miss Jillian Ward na starstruck lang ako sa kanya. Sabi nga po ni Mr. Eman na nakangiti. Ang ganda po pala talaga niya, sobrang ganda. Wala po akong words na masabi na struck po talaga ako.
Na ma-interview nga po ni Mr. Boy Abunda si Mr. Eman Bacosa sa Fast Talk with Boy Abunda, sinabi niya nga pong nasa level 5 out of 10 nga po ang interest niyang ligawan nga po si Miss Jillian Ward. Ngayon nga po ay nasa 7 na raw po. Pati ang mami nga po ni Miss Jillian ay kinikilig. Kinikilig ako sa kanila. Pero ang anak ko naman ang magdidecide niyan. Kinikilig lang ako. Natatawang sabi nga po ng mami Jennifer Ward. Pagdilinaw naman po ni Mr. Eman, magpupokus muna siya sa trabaho, lalo na ngayon pinasok na niya nga po ang pag-aartista. Actually, pinagpipray ko po yan bago po ako pumasok dito. Kami po ng family ko. Nagpray po kami bago kami pumayag sa ganyan po. Tugon nga po ni Mr. Eman, tinanong siya bakit pumayag na pasukin nga po ang showbiz. Ngunit hindi pa rin daw naman po niya iiwan ang boxings. Ipa-priorities daw niya ito kapag may laban siya. Hindi naman po kasi minamanage naman po namin yung oras. Lalo na kapag may fight na po ako. Hindi po ako available sa mga ganyan. Sabi nga po ni Mr. Eman na nakaniti. Hindi nga po pala na ipaalam ni Mr. Eman sa kanyang amang si Manny Pacquiao na mag-aartista siya at tatanggapin ang alok na Sparkle. Sinabi rin po ni Mr. Eman Bacosa ang gagamitin niyang screen name bilang pagbibigay pugay sa kanyang ina. Samantala, hiningaan din po reaction ni Mr. Eman sa komento ng netizen pagkatapos nga po ng interview sa kanya sa Kapuso Mo Jessica Soho. Ang simple ng kasi ng bahay ni Mr. Eman at bakit hindi man lang ito nabigyan ni Mr. Manny Pacquiao ng maayos na tirahan. Ikinabit-balikat na lamang po ito ng batang boksingero. Hindi na lang daw niya ito pinapansin dahil lahat na lang daw merong masasabi. Wala naman ako masyadong iniisip tungkol sa bagay na yun kasi lagi namang may nasasabi ang ibang tao. So yun, sa mga nagsasabi ng mga negative things, huwag niyo na po yun masyadong pakialaman. Kasi about me and my dad, okay naman po kami. Kasi kahit anong explain sa mga tao, meron naman po ibang against doon. May iba silang mundo, saad nga po ni Mr. Eman. Suportado nga po ng Kapuso Stars ang premiere night ng Kapuso Mo Jessica Soho, Gabi ng Lagim the Movie. Bukod nga po sa bida ng pelikula na si Miguel Tanflex, Sanya Lopez, Rocco Nacino, John Lucas, Joel Zarajo, Eva Darens at Miss Jillian Ward, dumating din nga po ang Kapuso Star para suportahan ito. Nandun nga po si Mr. Dingdong Dantes, Barbie Fortesa, Ricky Lee, Ara San Agustin at Isabel Orteca para sumuporta na rin sa nobyong si Miguel. Ang Gabi ng Lagim nga po ang pangalawang film production ng Kapuso Mo Jessica Soho. Ang una nilang ginawa ay Las Sabongeros nga po pero hindi nabigyan ng chance na ma-release nga po sa mga sinihan. Sabi nga po ni Miss Jessica Soho, idea ng production team ng Kapuso Mo Jessica Soho itong Gabi ng Lagim dahil ang dami nilang na-feature na mga kwentong kababalaghan at malakas daw ito sa mga manonood. Bakit hindi rin nila maisip pelikula ang mga kwentong drama na feature nga po ng Kapuso Mo Jessica Soho kagaya nga po ng Nagpalit ng Anak, mga matadalang hindi nagtatagpong mag-ina. Malay natin in the future nakangiting sabi nga po ni Miss Jessica. Kapag magandang resulta nitong Gabi ng Lagim, maaari masundan pa ito na mga magagandang kwento na na-feature news nga po ng magazine show na Miss Jessica Soho. Ipapalabas nga po ang Kapuso Mo Jessica Soho, Gabi ng Lagim sa mga sinihan nga po, umpisa nga po sa November 26, Miyerkules, ngayong araw nga po ito Kasabay nga po nito ang showing ng Salvage Land ni na Mr. Richard Gomez, Eleja Canlas at Mon Compiado. Ganon din ang foreign film na Zootopia 2, The Ghost Village, Keeper at Diary of the Exorcist. Samantala, dumako naman po tayo sa update natin about nga po dito kay Miss Catherine Bernardo. Hindi pa rin nga po may tigil-tigil ang intriga na ito numaraw po si Miss Catherine Bernardo at Mr. Mark Alcala ay nagliliifiin ng araw po. May nabasa nga po tayong article na mukhang excited na daw po ang staff ni Mr. Mayor City Mark Alcala na linisin ang condo unit ng kanyang boss dahil binidyoan nga po ito sabay po sa social media without knowing nga po na magiging viral ito. Napansin nga po kasi ng mga netizen ang leader sofa design sa condo unit ni Mr. Mayor Mark nakakambal nga po ng pag-aari ng actress na si Miss Catherine Bernardo. Deleted na nga po ang post na staff ni Mr. Mayor Mark Alcala pero na-screenshot nga po ito ng mga netizen. Base nga po sir sa kwento ni Josa sa OG Diaz update vlog nga po ni Mama Loy at Mr. OG Diaz na in-upload nga po ng isang araw, sa screen nga po ng netizen na si Chika PH mababasa nga po ang female staff of the Mayor Mark Alcala posted a video of her cleaning his place at the whole living room. Impeccable looks like the unit of Miss Catherine Bernardo. Sabi naman po ni Mama Loy, ito ba yung tungkol sa picture na nililinis daw yung unit ni Mr. Mayor tapos na-compare nga yung sopa na pareho nga po sa sopa ni Miss Catherine Bernardo sa unit nito. Ipinakita nga po sa vlog ang larawan ng dalawang sopa at pinagkumpara nga ito ng tanging nasabi nga po ni Mr. OJ, oh my God, totoo ba?
Maintrigang tanong naman po ni Josa, so ano ang ibig sabihin nito, Mama Loy? Nagli-live-in na po ba sila ni Miss Catherine Bernardo at ni Mayor? Nagulat naman po si Mama Lloyd at OG, sabay-sabi nga po na huli, huwag kang magpadalos-dalos dyan, Josa. Kaya nga po kayang tinatanong po, katwira naman ni Josa. Ako pa yung staff na nag-post ng picture, bakit ako ang tinatanong mo? Katwira naman ni Mama Loy. Hirit nga po ni Josa, base sa opinion, ang sinasabi ng netizen parang iisa ang sofa doon. Sa nininis na apparent unit nga po ni Mr. Mark, at saka doon sa pinost nga po ni Miss Catherine Bernardo, ani nga po ni Mr. OG Diaz. Sinuri naman po ng dalawang larawan ng leather sofa, ni na Mr. Mayor Mark at Miss Catherine Bernardo, at pareho nga po dark brown ang mga ito, at pareho ring salamin ang nasa likod. Ang pagkakaiba lang po ay walang kurtina yung kay Mayor, at kay Miss Catherine Bernardo naman ay mayroon. Ngunit, kung mapapansin nyo nga po, sabi nga po ng staff na naglinis kaya posible nga pong tinanggal nito ang kurtina. Anyway, hirit nga po ni Ms. Josa, diba Tito OG, ang mga staff pinagbabawal ang mag-picture. Bakit naman kasi kayo kailangan mag-picture? Hayan tuloy may mga ganyan senaryo nag-compare sa sofa. Baka naman kasi magkaiba ang kanilang unit pero magkatiyaryo ang kanilang sofa, paliwarag naman ni Mr. OG Diaz. Malay mo twinning, sambit nga po na kangiti ni Mama Loy. May mga ganon, diba Mama Loy? Sa mga kondo, sabi ni ulit nga po ni Ms. Josa. Ipinagdiin nga po ng co-host ni Mr. OG Diaz na baka kasi ganitong disenyo ang uso kaya pinareho ni na Miss Catherine Bernardo at Mayor Mark ang kanilang sofa. Kulit nga pong tanong ni Miss Josa, so hindi talaga sila nagli-live-in. Hoy, ano ba? Malay ko dyan, kulat na sagot nga po ni Mama Loy. Hirit nga po ni Mr. OG, bakit ba kasi ini-insense na nagli-live-in na sila? Kasi nga, Tito OG, pareho nga po na sopa, katwiran naman po ni Miss Josa. Paliwanag nga po ni Mr. OG Diaz, baka nga pareho lang nga in-order ang Romuald couple dahil sabi nga po ni Mama Loy, ito ang usong disenyo at kulay. Kung sakali mang mag-live-in yung dalawa, ano naman sa atin? Wala naman silang tinatapahang ibang tao, pareho naman silang single. At kung kunwari nga po na nag-live-in sila sa Makati o VGC, bakit may address na ba? Kunwari lang naman, hyper na sagot ni Mr. OG. Pagpapatuloy pa nga po ni Mr. OG, ano naman sa atin kung live-in na po sila? Magsyota naman sila, hindi naman sila minor. Malay mo, dumalaw lang yung isa sa unit. Susub naman po ni Mas Mama Loy. Pero tila nananadya nga po si Josa. Ano, dumalaw lang pala, hindi nagli-live-in? Natatawa naman po si Mama Loy sa kakulitan nga po ni Josa. Kaya naman sinabihan na siya ni Mr. OG, alam mo, tumigil ka na. Patuloy nga po ang issue na ito na nagli-live-in na daw po si Mr. Mayor Mark Alcala at Ms. Catherine Bernardo. Pero hanggang ngayon nga po ay wala pa nga po maipakitang resibo kung may katotohanan nga po ang isyung ito. Ang masasabi ko lamang po, hanggat wala pa po maipakitang resibo or hanggat hindi pa po umaamin itong si Ms. Catherine Bernardo at Mr. Mark Alcala, huwag po tayo maniwala kasi nga nagkalat na nga po ngayon ang mga fake news. Kaya mas mainam po na mag-fact check muna po tayo bago maniwala. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel and please don't forget to hit the bell button for our latest updates.